Magandang oras, mga ka-good news. Ito ngayon ang bago sa balita tungkol sa KOJC sa kaganapan. Narito ang sekretong kwarto na natagpuan ng PNP sa likod ng katedral. Kaya ano ang ginagawa ng kwartong ito at napakahaba ng pasilyo ng kwartong ito. Atin panoorin ang video at bigyan ng reaksyon mamaya. Ito po yung actual inspection sa inside ng KOJC. Ito yung mga ilang kwartong pinasok po nila. Ayan po si General Victore ang nangunguna po rito. Ito po, ito yung cathedral. Pagbukas mo sa rito, this is called the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwarto dito. Wow, Yan yata ang kwarto ni Pastor Tibuloy. grabe ang ganda no, yung secret door sa katedral. Ay pagpasok mo ay ganito, napakagandang napakalaki. Parang bahay din. Grabe talaga ang gasto diyan kasi karamihan ng structure diyan ay underground. At pagpasok mo ng underground ay napakaganda ng interior, parang mga mansyon. Sa ibabaw nga lang makikita mo mga katedral lang, kingdom. Pero sa ilalim pala ng lupa ay mayroon pang mga istruktura na napakaganda. Kaya napakalaking mga gastos nito. Kahit siguro yung mga pinakamayaman na tao sa Pilipinas ay walang ganito. Dito kinakonsentrate ni Kibuloy ang kanyang mga pera na galing sa kanyang mga membro. Dito niya nilalagay. Grabe. Sa English ito'y insanity. Ang ganitong mga structure kasi hindi mo na magagamit yan eh. Sobrang sobra na. Ang dami-dami na. Ay dapat gumawa na lang siya ng village para sa kanyang mga membro. Di ba mas maganda pa yun at gawa niya ng bahay. Ang lahat ng mga membro na kasi ang mga membro niya siya ayun ang nagpapayaman at nagtatrabaho para sa kanya. Dapat yun ang kanyang alagaan, hindi yung sarili lang na gagawa ng mga ganito. Sobrang gastos nito. Okay, patuloy tayo sa video. Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Yan, bumubukas itong secret door na ito. Inalmahan ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ ang naging payag na ito ni Interior and Local Government Secretary Benner Abalos hinggil sa umano'y secret door na konektado sa kwarto ng kanilang leader na si Apollo Kibuloy. Sa isang mensahe sa media, sinabi ng KOJC na hindi ito sikretong lagusan kundi pintuan lamang na konektado sa backstage o voting room. Hindi sikreto. Kung daanan lang yan, backdoor, dapat walang interior, dapat walang mga sofa, mga sala doon, mga kwarto. Ang iba nga, nagsabi na yan daw ang female quarter. Yan ang, doon yung mga babae niya, yung mga tinatawag na spiritual wives, diyan nakatira sa ano na yan. Ang dami-daming kwarto eh. Tsaka ang ganda ng interior. Kaya hindi pwedeng daanan lang yan na dadaan lang diyan si Kibuloy galing sa kanyang kwarto. At bakit magtatago pa siya, di ba? Bakit hindi siya dadaan sa ibabaw? Bakit doon pa sa ilalim? So hindi talaga yan ang daanan niya. Yan ay sikretong door patungo sa isa pang magandang interior o magandang underground na tawagin na natin na mansyon yan kasi kompleto. Dito umano dumadaan si Kibuloy kapag magsasalita sa stage sa cathedral. Naglabas rin sila ng video kung saan makikita ang ginamit ni Kibuloy ang nasabing pintuan sa isa nilang pagtitipon. Paliwanag ng grupo, nakadesenyo ang pintuan na tila karugtong ng background ng stage upang kaaya-aya umano itong tingnan kapag nakaharap sa entablado. Pinabulaanan rin ng grupo ang sinabi ng DILG at Philippine National Police na may secret chambers sa Jose Maria College o JMC. Sa video na inilabas ng DILG at PNP, makikita ang mga kwarto na kumpleto sa kagamitan na tila dormitoryo. Paliwanag ng KOJC, female quarters ito na matatagpuan sa ground floor ng JMC. Yun yung sinabi ko na quarter ng spiritual wives. Yung mga spiritual wives, yun ang mga concubine. Concubine yun. Yung katulad sa emperor ng China ay mayroong 200 concubines. Si Kibuloy ay marami din yan. Kaya nga hindi siya nagpapakasal. Lahat ay spiritual wives lang. Kung sa Muslim pa yan, yan ay harem ang tawag yan. Meron siyang harem.
Kaya ito ang kanyang harem. Yung napakaraming kwarto diyan, ang lalaki, ang gaganda, ang lilinis. Mamaya sa dulo ng video na ito ay meron pang mga ano dito mga sikretong chamber. Patuloy natin panoorin. Una nang sinabi ng DILG na pahirapan ang kanilang operasyon dahil sa laki at lawak ng compound. Nasa ikapitong araw na ang operasyon ng mga pulis sa KOJC site. Kaninang umaga, 2 chopper ang paikot-ikot sa paligid ng compound kung saan isa sa mga sakay nito si Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. 3 black box din ang ipinasok ng mga pulis sa loob ng compound na hindi na dumaan sa KOJC scanner. Sa ulat ng KOJC, patuloy pa rin nilang naririnig ang tunog ng drilling operations ng mga pulis sa JMC College buildings. Bukod dito, ipinakita din ng PNP ang kuha na ito sa isang basement na makikitang hindi pa Ayan. tapos. Tumambad din sa mga otoridad ang iba Grabe. pang binubuong istruktura sa labas. Ang naturang mga istruktura hindi pa din tapos habang may hukay din na makikita. Ayon kay Abalos, kasama to sa kanilang titingnan sa engineering office para ipaliwanag kung para saan ito. Tama. Kasi sobrang ano na yan Sobrang dami na ng mga istruktura na lahat ay underground. Ano ba talaga ang balak? Di ba? Kung alagad ka ng Diyos, ay dapat wala kang itatago. Sa underground kasi nandyan yung mga dark secrets. Yung dark secrets na tinatago ng mga tao noon pa man ay underground talaga. Kaya bakit ka gagawa ng mga underground? Ano bang itatago mo, di ba? Ano bang pagtaguan mo? Bakit gagawa ka ng mga tunnel, ng mga exit tunnel na matataas, mahahaba, malalaki? Para sa ano? Di ba kung alagad ka ng Diyos, bakit takot ka? Parang nag-prepare ka na Parang prepares ka. Nag-prepare ka na ng mangyayari kasi alam mo na in the last days ay mayroong habol sa'yo dahil mayroong kang ginawang hindi tama. Kaya kung gagawa ka ng istruktura, ay hindi yung palihim patago, ay sigurado walang permit yung iba dyan Ang may permit dyan, yung malalaking istruktura lang na makikita sa labas. Pero itong mga underground, hindi kasi yan nakikita, siguradong walang permit. At kung ano mga purpose niyan, ang purpose niyan ay hindi religious. Purpose niyan ay may itatago, palihim at hindi maganda. Okay, patuloy tayo. Dagdag ng kalihim, iilang kuha lang muna ang kanilang isinapubliko para hindi makaapekto sa kasalukuyang isinasagawang operasyon na pinangungunahan ni na PNP Chief Police General Romel Marbil at Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. Sa tanong kung anong gamit o technology ang kanilang ginagamit para mahanap si Kibuloy, lalo't base sa kanilang intelligence ay nananatili pa rin si Kibuloy sa lugar. As of now, as of the moment, talagang lahat ng classic expertise ay kinuha na namin para tulungan ng ating pulis talagang ma-assess ang sitwasyon at mahanap ang bawat lugar na pwedeng hanapin si Pastor Kibuloy. Okay, so ito, kailangan nyo dito ng high-tech na gamit. Hindi yung dito sa Pilipinas lang. Kung nakita nyo sa Amerika, meron silang parang X-ray camera. Tumatagos sa mga dingding ng walls at nakikita at naririnig yung nag-uusap sa loob. Okay, yung thermal ang tawag diyon, thermal imaging. Yung parang sa Predator movie, yung makikita nyo ang galaw ng tao, pero yung itsura ng tao ay black and white. Kaya ganong technology ang dapat yan. Yung tumatagos talaga ang image at makikita yung black and white image doon sa kabilang pader o dingding na konkreto. Itong mga kinukuha nyo kasi, isinama nyo pa ang proton helic. Ang proton helic ay pang metal siya metal detector. Makapag-detect din siya ng cavity ng mga caves. Pero hindi importante ang caves kasi ang daming diyan Ang dami nang tunnel diyan kaya hindi na diyan ang proton. Hindi na gaanong useful. Kaya request kayo sa Amerika, di ba? Merong thermal imaging doon yung ginagamit ng Army ng Special Forces ng Amerika. Nakikita ang loob
Tumatagos talaga, black and white lang ang image. Pero makikita mo nandun, kumikilos yung tao. Okay, so tapusin na natin ng video. We've been using government resources and we've even asked private companies to help us. Okay, yan ang tama. Papatulong kayo. Okay, mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Comment mo lang ang inyong mga saloobin down below sa aming comment section. Hanggang sa muli, God bless the Philippines and God bless the people.